nasasaktan? Ako dyan, sir. Huwag niyo po ako saktan, sir. Nahuli kam ang panloob ng isang grupo sa isang gasolinahan sa Apalit, Pampanga. Ang babae nakita sa CCTV, itatago namin sa pangalang Elena. Una po sa lahat, no, sa takot ng biktima, no, sa unang approach pa lang nila, tututukan nila ng baril. Ano, sir? Oo, sir, maawa ka na po. Parang ako sir, wag niyo po. Nandun po yung mga alambre. Pagka po na-corner na nila yung kanilang biktima, itinatali nila dito sa kamay, itinatali nila sa paa. At kuminsan, meron pa yata silang duct tape na ginagamit din para pantakip sa mga bunganga ng ating mga biktima. Pilit na kinukuha ng suspect ang susi ng kaha sa biktima. Nang hindi ito ibigay, dito na pinwersa ng hold-upper si Elena. Habang nagaganap ang pang-hold up sa loob ng opisina, binabantayan naman ng iba pang suspect ang paligid ng gasolinahan. Hanggang sa napansin ng isa pang tauhan ng gasolinahan na tila may komosyong nangyayari sa loob. Dito na kinuha ng suspect ang laman ng kaha na nagkakahalaga ng nasa 2 milyong piso. So, upon the declaration of the management po, base po sa mga inventory nila, nasa 1.9 million po ang kanilang naitangay. No, specifically po, yung amount na po yun, na ganong kalaking halaga na sa pagkakaalam namin is a 5-day sales ng gasolinahan po. Paano makakaligtas ang biktima sa kamay ng grupo? Sa patuloy na investigasyon ng mga pulis, dito na napag-alaman na ilang araw bago ang pagsalakay sa bayan ng Apalit, may iba pang kaso ng pang-hold up ang grupo sa kalapit bayan sa Pampanga. November 18, 2023 ay nagkaroon kami ng robbery incident dito sa City of San Fernando. Oh, hold up to ha! Lahat kayo, taba! Wala kikilos sa masama! Taba! Kung saan ang mga suspect dito sa incident ay hinold up nila yung isang restaurant na makikita dito sa Lasatin Boulevard. May kinalaman kaya ang grupong ito sa mga serye ng hold-upan sa Central Luzon?